an event, and it's a wedding event. Mamaya po yan. And I will show you guys kung unsa ako ang day as a host or MC of an event, and papakita ko po sa inyo ngayon kung ano po yung experience ko, po yung mga ginagawa ko, and also I will teach you guys some tips kung ano po ngayon yung mga changes, kung ano po yung mga pagbabago from the normal wedding to the new normal wedding sa reception and of course sa church. First na akong ginahimo is mag-makeup. So mag-makeup sa guys, no? Simple lang akong makeup, dili ko how. Disclaimer, dili ko expert sa mga makeup. So dili ko how ana. But this is my routine as buhay host, buhay MC. So I'm just using Jawil BB Cream and a short introduction. I've been hosting wedding, debut, and several events for almost 8 years na. Third year college pa po ako nag-start as a host. So far, dugay-dugay na jud ko ani nga feel. Bali, dili na ako ni siya gi-expect. When I was still in elementary, high school, I'm very active, joining contest, competition, school, division, district, regional level. And dumating po sa point nung sa college po ako, lumaban po ako sa national contest, which is declamation. And I won first place against all the regions. Nanalo po ako. Passion na dyan ako siya. Yun na, mag-storya sa tubangan, host. Though my course is accounting, I'm an accounting technology graduate. Next is I'm using Shawil pressed powder. Tapos, my first experience as wedding host, tung college pa ko ato, kulba siya, bakay siya. First time ni kulba, oy. Tapos nagdala-dala pa kong papel ato sa atubangan. Siyempre, college student pa ko. So, nagdala-dala pa kong papel, nag-print pa ko, nag-effort pa ko. Pero, pag abot sa atubang, sa tunga, baga dyan daan guys. So, dili na gyud na siya maginay, no? Nagdala pa kong copy. Pero syempre, dili ba na siya ingon sa contest nga, kinahanglan dyan yung memorization or so ever. Sa 8 years na ako, guys, ano akong approach, very energetic ang aking approach when in terms to hosting events. And then eventually, naabot sa point na may mga unexpected po na mga nangyayari. And then, gamit ko og kuanhan Chido Contour. And the saddest part po, ang pinaka naapektuhan po talaga is ang events industry. Some cities nasa ECQ, nasa GCQ, and yung iba din po nasa MGCQ. So because of the pandemic, some couples decided to adjust, to cancel, and move it next year, 2021. But some couples nag-continue, pinush talaga nila yung event this year. And luckily, ang ating government po, nagbigay sila ng some conditions, pwede allowed ang mga events such as weddings, but then intimate lang, hindi po masyadong marami ang ating mga guests, and with some safety protocols. Lalo na po ngayon, medyo mahirap po talaga pag-start ng mga events. At least 40% capacity, seating capacity, or 50% seating capacity po ang allowed sa mga venues and sa mga events. And strict rule po talaga nila na kailangan po may mga safety measures and protocol po tayo na sundin for events like wedding. First is thermal scanning for temperature check. Foot bath. Kailangan din pong mag-sign ng information. May bibigay po na form for every guest na kailangan po nilang isulat din yung basic details po. Name, place kung saan po kayo pumunta for the last 14 days. And if you have any symptoms, may mga simptomas po ba kayo for the last 14 days? Tapos, syempre, number 1 rule po talaga ang face mask. So, kailangan po talagang magsuot ng face mask and social distancing for at least 2 meters away. Yun po yung mga protocol, safety measures ng government. We will now begin with the tips kung ano po yung mga changes po for the wedding reception. So, sa mga gustong magpakasal dyan, magbabago po tayo na kailangan sundin. Since sa wedding ceremony po, kailangan talaga ng social distancing, tapos limited lang po yung mga guests na kailangan pong umattend. Hindi masyadong maraming ninong at ninang. For the normal wedding reception, nag-uumpisa po ang wedding reception with the grand entrance, wedding entourage. Kasali po dyan ang mga bridesmaids, secondary sponsors, ninang and ninong,
magtatanong, the parents of the bride and groom, and of course, ang ating bride and groom. But then, because of the new normal, so may mga changes po tayo. Highly discourage sa grand entrance na sumali ang mga secondary sponsors. So sa mga clients po namin, sinasabihan po namin sila na no need na lang po muna for the meantime na sumali ang secondary sponsors since we are practicing the social distancing nga po, safety measures at protocol ng ating government. A few moments later. So ayun po nalobat po ang aking GoPro. So sa cellphone na lang po muna ako magsasalita. So ayun nga po for the new normal wedding, no need na po na sumali ang ating secondary sponsors. Depende po yan sa bride and sa groom if gusto nila na sumali po yung ating parents. Parents ng bride and parents ng groom. But syempre, kailangan nga po talaga ng safety protocol. For our couple, pagkatapos ng grand entrance po natin sa ating wedding entourage, susunod po na mangyayari is wedding traditions. May mga wedding traditions naman po tayo na hindi inalis at walang mga changes po. Gaya po ng first dance, dove releasing, dove kissing, cake slicing, and wine toasting. So yun na nga po, pagkatapos ng ating grand entrance ay ang first dance. Syempre, optional pa din po if gusto ng bride and groom na sumayaw kasama ang kanilang parents for the couple's parents dance. Yung mga may changes lang po for wedding reception ay yung prosperity dance. Message po from Ninong and Ninang, words of wisdom, and of course, games. For the prosperity dance, mga beshiwap, ang usual po is, 'di ba, yun yung pagpin ng any amount sa damit, sa gown, and sa tuxedo ng ating bride and groom. But then, because of the new normal, as much as possible, kung pwede po na nakaupo lang ang ating mga guests, 2 meters distance, kung pwedeng hindi sila tumayo, mas mabuti. Kaya naman po sa ating prosperity dance, instead of giving any amount doon sa harapan, mas minabuti na po, ang isa po sa mga strategy is ang maid of honor or ang ating coordinators na lang po ang magbibigay ng any envelope, brown envelope, white envelope, at ibibigay po yan kada table sa mga guests. At doon na lang po nila ilalagay yung pera nila for the prosperity dance. Sasayaw pa rin naman po ang ating bride and groom. Kasi nga po, as part of the wedding tradition, isa din po siya sa mga way para makatulong as a startup po. Panimula po yan ng mag-asawa. It is one of the wedding traditions in the Philippines. Kaya naman po yung iba pong mga foreigners, minsan kailangan pang i-explain sa kanila. By the way guys, for the prosperity dance, pwede din pong maglagay ng basket and then by batch na lang po yung pagpunta sa harapan, mas mabuti pong nakalagay sa envelope. After that, we also have some changes pagdating po sa ating message. So, for the message, usually, isa sa ninong at isa po sa principal sponsors po ang pwedeng mabigay ng words of wisdom. Pwede naman po siya i-push, pwede naman po mag-message ang ating ninong and ninang, pero kailangan po may separate na microphone po para sa kanila. And of course, hindi po pwede makalimutan ang face mask at ang social distancing. So, since isa-isa naman po tatawagin ng ating mga ninong-ninang, okay lang naman po magbigay ng message. Short message lang po for the bride and groom. After that, message din po from the parents of the bride and groom. So, yun pa rin po, kailangan po sa new normal wedding na magbigay ng bagong microphone or another microphone para po sa mga magme-message. Lalong-lalo na po if marami po ang magbibigay ng mensahe. And may mga suggestions din naman po yung iba na why not na lang daw, recorded video na lang, video greetings or video message. Pwede din naman po yan kung may projector po tayo at may laptop. Pwede nyo naman pong i-record na lang yung mga mensahe nyo for the bride and groom instead na pumunta sa harapan para humawak ng microphone. And then, for the message din po coming from the best man and maid of honor sa ating wine toast, pwede din naman po i-push. Again, kailangan lang po talaga ng social distancing and another set of microphone para po safety po talaga tayo during the event. Tapos, we also have the wedding traditions which is the cake slicing and wine toasting. So, for the cake slicing and wine toasting, wala po tayong problema dahil po yung couple lang naman po ang magpa-participate for the wedding traditions. Ang kailangan lang po talagang gawin nila is pumunta dun sa stage, mag-share ng cake, mag-slice ng cake, at saka mag-toast ng ating wine. Sila lang din naman po yung highlights sa ating event. And then, after that, pwede din naman po maging role model ang ating bride and groom
Pwede din po silang mag-social distance, konti lang, kahit konti lang na distance. Pwede din naman po nilang sundin ang ating safety protocol. But then again, for our guests, lahat ng mga bisita, kailangan po talaga, very strict po talaga sila for the face mask and social distance, which is 2 meters away. And of course, for the games, may mga changes po tayo sa ating games. Clients ask me kung pwede ba daw maglaro. Pwede naman po, pero yung mga games po natin, yung mga, for example, dance contest, yung mga tag-iisa lang po yung pumupunta sa stage. Dance contest for the guys, tapos for the girls, pwede pong fashion show. Tapos meron naman pong yung iba na gusto pong wala na lang games. Pwede din naman pong mamili na lang ng isa pong winner for the single ladies at isang single bachelor for the guys para diretso na po sa ating pictorial. And syempre, for the pictorial, so instead of the guest going in front doon sa stage, pwede naman pong ang bride and groom na lang po ang pupunta per table. And dapat hindi po din nila makalimutan na bawal pong mag-attend ng mga bata except po if immediate family po, anak po ng bride and groom. At bawal din po mga senior citizen. Except if parent po or lola-lolo, okay lang. Tapos nga po ng ating opening of the smallest and biggest gift ay ang dove releasing and dove kissing. So, yun na po yung finale natin for the wedding reception. May mga iba din po na nag-a-avail ng photo booth. Pwede naman po yan as long as mag-comply lang sila sa ating social distancing or physical distancing. Tapos, meron din pong iba na nag-option na ng ating same-day edit, photo and video. Pwede po nila yon ipakita habang makain pa. So, guys, I think that's it. Mora to sa tanan. Those were the tips for the wedding reception. At maya-maya po, pupunta na po ako sa aking hosting gig. So, humanon lang na ako ni guys ang akong kulot. And hulat lang mo diha. I believe I So, can muna niya ang outfit today, guys. Muna ni siya ang ako ang look. Aura-aurahan ng feg. So, mauna niya akong outfit, guys. Two hours later. So, ngayon po, kakatapos lang po ng ating